Merry Christmas mga Chisero and a Happy New Year! Thank you! Marami sa mga subscribers namin na naghahanap kay Walo. Kasi yung iba, baka hindi yata alam kung ano yung balita. Kasi lagi ko nababasa sa mga comment eh. Kaya pagkaabangan nyo po mga Tisero ang story time na ilalabas po bago po mag-end ng taon para malaman nyo po ang buong istorya. At dahil nga po may nag-request na si Just Another Random Guy, na i-review naman daw natin ulit itong Samurai 155 kasi may mga bagong kulay po na nilabas dito sa Mitsukoshi Biolago branch sa may Quezon City. Tatlo yun po yan. Meron pong puti, may black at meron pong gray. Pero ngayon, pag-uusapan natin itong puti na to. At bago tayo magtuloy-tuloy mga Chosero, presyohan na muna natin yan. Ang SRP nito ay nagkakahalaga po sa 88,900 pesos at kung installment naman na pag-uusapan, meron po itong down payment na 5,000 pesos. At ang mga monthly po niyan, nasa screen na po. At kung interesado po kayo, ang number po nasa screen din po. Kaya ngayon, pag-uusapan po natin ang buong specs ng Samurai 155. Kaya naman, hello mga Tesero, mga boss, mga paps. Welcome back to Archie's Alonso Motovlog. Yes, at kung di ka pa nakasubscribe, subscribe na. Don't forget to hit like, share, comment, and hit that notification icon sa channel nag-start ng pagka-canvas sa mga motorcycle units, parts, and accessories. At tama nga po si Walo dyan mga Chesero dahil 130,000 subscribers sa po tayo. Maraming salamat po sa lahat po naman nagsasubscribe, sa mga nagko-comment, nag-share ng mga vlog na ginagawa po namin. Maraming salamat mga Chesero. At ngayon nga po, pag-uusapan natin tong Samurai 155 in 5, 4, 3, 2, 1. Ngayon, himayin natin ang special features ng Samurai 155i at ipapaliwanag natin isa-isa kung ano ito at bakit importante sa araw-araw na gamit. Unahin natin ang full LED lighting system. Ibig sabihin, LED ang headlight, signal light at tail light. Mas maliwanag ito kumpara sa ordinaryong bombilya, mas matipid sa baterya at mas matibay, kaya mas bihira kang magpapalit. May keyless system din ang Samurai 155i. Hindi mo na kailangan magsaksak ng susi. Mas convenient ito at mas secure laban sa nakaw, lalo na kung pang daily use mo ang motor. May USB charging port kaya pwede kang mag-charge ng cellphone habang bumabiyahe. Importante ito lalo na kung gumagamit ka ng navigation apps o pang delivery ang motor mo. At ito pa mga Tesero, isa ito sa hindi masyadong napapansin pero napakahalagang feature. Ang ECU o utak ng motor ay strategically placed para maiwasan ang tubig. Mas ligtas ito lalo na sa baha at tag-ulan. Isang malaking plus sa kondisyon ng kalsada dito sa Pilipinas. At parehong tubeless ang harap at likod ng gulong. Kapag nabutasan ka, hindi agad biglang mawawala ng hangin. Kaya mas control ka at mas ligtas habang umaandar, lalo na kung naka-bushy R-tar sealant ka. May disc brake sa harap at likod, kaya mas malakas ang consistent and stopping power. Malaking tulong ito sa sudden braking at sa mga masisikip na kalsada. May CBS o combined braking system din. Ibig sabihin, kapag tiniga mo ang isang preno, automatic na tumutulong ang kabilang preno. Mas balance ang preno at mas ligtas lalo na sa mga baguhan. At ang Samurai 155i ay liquid cooled kaya mas stable ang temperature ng makina, mas iwas overheating, mas consistent ang performance, at mas okay sa long ride o traffic. Meron itong LED digital panel na malinaw basahin kahit umaga o gabi. Dagdag pa, may soft touch sensors kaya mas modern at mas premium ang pakiramdam. At ito pa mga Chisero, meron siyang side stand kill switch. Kapag naka-side stand pa at tinangka mong umandar, hindi aandar ang motor. Simpleng feature, pero malaking bagay sa kaligtasan. At ang panghuli, meron tong idle stop system. Kapag naka-idle sa traffic, automatic na namamatay ang makina at aandar ulit kapag pinihit ang throttle. Resulta, syempre, tipid sa gasolina at mas environment friendly. Sa dami ng features nito, malinaw na ang Samurai 155i ay hindi lang pamporma, kundi pang practical at pang daily talaga. Kung may tanong kayo tungkol sa motor na to, mag-comment lang at honest answers lang tayo dito.
Yaman na naman na pag-usapan na natin ang buong features ng Samurai 155i. Pag-usapan na natin yung pinakabuong motor na to. Unang tingin pa lang, mapapansin mo na aggressive yung harap ng Samurai 155i. Hindi siya yung cute na scooter ha. Ito yung mukhang may galit sa traffic. Ang headlight design naman niya parang mata na nakatitig. Tipong pag nakita ka sa rearview mirror mo mapapagilid ka na talaga. Hindi lang forma to ha, full LED lighting system kaya maliwanag at malinaw sa gabi. Makikita nyo rin yung sharp lines at solid na panel fitment. Hindi siya mukhang laruan, hindi rin mukhang tinipid. Actually, sa personal, mas angas kumpara sa video na nakikita nyo ngayon. Dito naman tayo sa front disc brake ng Samurai 155i. Makikita nyo na solid ang laki ng disc. Hindi lang pang display, pang preno talaga. Sa actual riding, ramdam mo na hindi siya kagat bigla. Sakto lang ang kapit kaya kontrolado ang preno, lalo na sa city traffic. Hindi ka mapapatingin sa likod kung may susunod pa ba sa'yo. May CBS o combined braking system din ito. Ibig sabihin, kahit isang preno lang ang gamitin mo, tumutulong na yung isa. Parang may backup ka, hindi ka mag-isa sa pagpepreno. Tubeless ang gulong, kaya mas safe, lalo na sa daily ride. Pag nabutasan ka, hindi ka biglang titigil na parang napindot ang off switch. May oras ka para naiayos ito. So safety muna bago abala. At ang size ng gulong sa harapan ay nasa 180 by 14. At bonus na rin yung gold mug sa mga tiyosero. Kahit madumihan sa ulan, may konting forma pa rin. Practical na, may dating pa. Dito naman tayo sa digital dashboard ng Samurai 155i. Malinis tignan, hindi magulo at malinaw basahin kahit tirik ang araw. Isang silip mo lang alam mo agad kung anong takbo mo at hindi ka na manghuhula. Maganda rin yung layout ng mga controls, hindi siksikan, hindi nakakalito kung sanay ka mag-scooter, mabilis kang mag-a-adjust. Dito sa idle stop switch, kapag naka-on yan, pag huminto ka sa traffic, namamatay ang makina, tapos andar ulit pag piniga mo ang throttle. So tipid sa gasolina at hindi ka na mag-aaksaya ng patak habang naka-stoplight. May headlight control din dito, madaling abutin, hindi mo na kailangan ilipat pa yung kamay mo. Simple pero importante lalo na pag biglang dilim o umulan, di ba? Horn at signal control. Sakto ang placement, hindi ka magpipindot ng mali kasi sa traffic mas delikado ang maling pindot kaysa sa maling liko. May pass switch din para sa mabilisang flash ng ilaw. Useful to para pa nag-overtake ka o gusto mong ipaalam na nako, nandito pa ako. O, di ba? Mas convenient talaga at mas friendly to mga tiyosero itong Samurai 155 lalo na sa mga kasabayan din natin nagmomotor. Ito yung keyless system ng Samurai 155i. Wala nang susi na isasaksak pa. Ikot mo lang andar na. So ibig sabihin bawas na yung moment na nasa na yung susi ko. Kasi alam niyo mga tiyosero, ganun po ako. Lagi ko pong hinahanap yung susi ko. Ito pa, may one-touch seat release din. Isang pindot lang, bukas agad. Hindi mo na kailangan patayin pa ang makina o maghanap ng susi. Very convenient, lalo na kung may bit-bit ka. May USB charging port dito sa harap, kaya pwede kang mag-charge habang umaandar. Perfect ito kung mag-Google Maps ka, kasi mas nakakawala ng direksyon ang lobat kaysa maling liko. O, di ba? May front storage pocket pa, sakto sa cellphone, wallet o maliit na gamit. Hindi mo na kailangan ilabas ang bag sa bawat stoplight. Simple pero sobrang practical sa daily ride. Dito naman tayo sa seat ng Samurai 155i. Unang mapapansin, mahaba at maayos ang hugis ng upuan. Hindi yung mukhang pang maikli ang biyahe lang. At para sa rider naman, sakto ang lapad at taas ng upuan. Hindi kayo nakatiptoe, hindi rin yung nakaupo na para nakasquat. Relax lang ang tuhod at tuwid ang pwesto, pang daily talaga. At pagdating naman sa back ride natin, may sapat na space at may grab bar pa sa likod. Hindi siya yung konting pag umupo lang tapos kakapit na agad sa dasal yan. Pero ito talaga, may suporta talaga. Ang lambot ng upuan hindi naman sobrang lambot at hindi rin matigas. Tama lang yung tipong kaya mo mag-traffic ng matagal na hindi ka agad magrereklamo ang bewang. Pag binuksan mo ang upuan, dito mo makikita ang fuel tank ng Samurai 155i. Under seat siya kaya secure at hindi exposed sa labas. May 6.5 liters sa fuel capacity ito. Sa tipid niya sa gasolina, pang matagalang biyahe na to sa daily use. Hindi ka yung tipong kakarga lang balik agad sa gas station. So mas maraming oras sa daan, mas kaunting oras sa pila. At dahil nasa ilalim ang upuan ng tangke, mas safe laban sa
tampering at mas malinis tignan ang body ng motor. Plus points ito lalo na kung pang araw-araw ang gamit. Dito naman tayo sa likod ng Samurai 155i. Very clean yung design, hindi masyadong komplikado pero mukhang solid at balanse. Yung taillight niya malinaw at kita agad. Importante ito lalo na sa gabi at sa traffic. Ayaw nating hinahaluan pa ng nasa likod kung preno ba o hindi. Malinaw din ang signal lights. Hindi siya yung nakatago o sobrang liit. Simple lang pero malaking tulong sa safety lalo na sa city riding. Maayos din ang plate holder at reflector. Hindi siya yung mukhang sabog o DIY. Ready na agad pang daily at pang legal sa kalsada. Dumako naman tayo sa muffler ng Samurai 155i. Stock pa lang, maayos ang itsura, hindi mukhang lata at hindi rin OA mga tsesero. At kung sa tunog, tahimik lang ito pero may laman, no? Hindi siya yung parang nakakabulakaw sa kapitbahay. Pero ramdam mo naka 155cc ang makina, may presence at hindi pilit. Size ng gulong nito sa likuran ay nasa 120/70 by 14. Tubeless din ang rear tire nito kaya nagdadagdag safety sa daily ride. Makapalang gulong at maayos ang kapit. Sakto sa city roads at minsan-minsang long ride. Yung CVT at rear assembly, malinis ang pagkakagawa. Hindi siya yung mukhang tinipid at base sa ride feel smooth ang hatak lalo na sa arangkada. Sa actual riding ramdam mo na hindi siya yung hirap sa takbuhan. Hindi kayo nagmamadali pero hindi ka rin naiiwanan. Tamang-tama sa daily, traffic, overtake at chill ride. Ang Samurai 155i ay naka 4-stroke, 150cc engine, ibig sabihin pang daily talaga. Mas tahimik, mas matipid, at mas wak sa pangmatagalang gamit. Hindi ito yung makina na isang hataw lang pahinga agad. May compression ratio ito na 10.6:1 kaya efficient ang pagsunog ng gasolina. Resulta nito mas maayos ang hatak at mas consistent ang performance. Hindi kayong parang mabibigla pero hindi ka rin bibitinin. Parang trabaho steady lang pero siguradong darating ka. Parang ganun. Naka-electronic fuel injection ito o EFI. Mas madali ang cold start, mas tipid sa gasolina, at mas smooth ang takbo. Walang pang choke-choke. Pindot lang andar at biyahe. Liquid cooled din ang makina kaya kontrolado ang init kahit traffic. Hindi agad umiinit ang ulo ng motor. Sana ganito rin tayo sa rush hour mga tsesero. Sa actual riding, ramdam mo na balance yung power talaga at swak sa city traffic. Kaya sa overtake at chill sa long ride. Hindi siya pang karera sa totoong buhay mga tsesero. So yan mga tsesero, dumako naman tayo sa dimension ng Samurai 155i. Ito ay may haba na 1,950, lapad na 700 at taas na 1,090 mm. Ibig sabihin, sakto ang laki niya, hindi masyadong bulky at hindi rin mukhang maliit. Madaling isingit sa traffic pero ramdam mo pa rin kasi na may bigat at presence ang kalsada ngayon. Sa lapad niyang 700 mm, comfortable siya kahit sa singitan. Hindi ka mapapaisip na kasya ba ako dito? Pero kasya ka naman talaga. Kasi good balance siya para sa city riding. Ang ground clearance ay nasa 110 mm. Enough siya para sa normal na humps at lubak sa kalsada. Siyempre, hindi ito pang off-road pero hindi ka rin kakabahan sa bawat humps na parang unang date mo lang. May 6.5 liters sa fuel capacity ang Samurai 155i. Sa tipid niya sa gasolina, hindi ka pabalik-balik sa gas station. Katulad na nasabi ko nga kanina, di ba? Perfect ito sa daily commute, trabaho, errands, o kahit biglang aya sa ride. Ang light weight niya ay nasa 108 kilos. Magaan. Enough para madaling i-maneuver. Pero hindi yung magaan na parang tinatangay ka ng hangin. Stable siya sa takbuhan at kampante ka sa handling. So yun na nga mga tsesero, natunghayan nyo na kung ano ba binibida ng Samurai 155i. At dito lang po yan sa Misakoshi, Violago Branch, may Quezon City. Pero meron ako ritong kodiko para malaman natin kung ano yung mga previous nila mga tsesero. Eto nga no, pag dito ka bumili ng mga motorsiklo, may mga previous po kayo matatanggap. Katulad po ng 3 years LTO registration, TPL insurance, at may half-face helmet, may basic tool. Ang requirements po natin mga tsesero, driver's license, LTMS portal, o meron ako niyan, dapat meron din na lahat niyan. 2 valid IDs and 2x2 picture, proof of income, and proof of billing, barangay clearance for motor loan. Ayan mga tsesero,
At kung kayo po gustong pumunta dito, tumawag na muna po kayo mga Chusero dahil ang number po nila nasa screen. Hanapin niyo lang po si Sir Papong at si Sir Joben. Para naman hindi kayo ma-disappoint pag pumunta kayo rito tapos biglang wala pala. 'Di ba? So yung po mga Chusero, pagkaabangan niyo po ang lahat ng mga vlog na ilalabas po natin dito sa Archie's Alonso Moto Vlog. At yung next naman po natin yung Jet 4 RX 125. Thank you so much mga Chusero and Merry Christmas and Happy New Year po.